Magandang araw mga katambay. Nandito ho tayo ngayon sa aking mga old friends, aking mga lumang mga bisikleta. Matagal na itong naisantabi at mukhang nangangailangan na ito ng major na cleaning bago ito muling mapatakbo. Susubukan po natin itong ayusin para course habang nakatambay ay may ginagawa. Pero mga katambay, hindi po tungkol dito sa pag-ayos ng mga bisikleta ang ating pag-uusapan ngayon. Itong nakarang mga araw ay gumala po ako sa mga lugar na paminsan-minsan lang natin naabot para magbaka sakali na sana meron tayong bagong matutunan at meron tayong bagong mga madidiscovery na makakatulong of course sa atin, pati na rin doon sa mga iba nating mga katambay. Binaybay ko po ang National Highway ng Cotabato papuntang Davao. At pagdating po ng Davao City ay bumalik ako agad ng Cotabato, pero sa Jensen na ako dumaan. At alam niyo mga katambay, nakaramdam ako ng konting pagkalula habang tinatahak ang mga kalsadang mula Davao papuntang Jensen dahil sa lawak at linis na mga ito. Halos nasa liblib din ng mga lugar dahil madalang ang mga kabahayan at halos wala ka rin makikita mga tao along the highway. Pero ang kalsada ay grabe, suwabe, the best. Ang lawak at talagang wala talagang lubak-lubak. Halos hindi mo maramdaman na nagmamaneho ka sa sarap ng para kang idiniduyan sa highway. Sadyang nakakapanibagong magmaneho sa mga ganitong kalsada mga katambay. Nasanay na kasi ako na magmaneho sa mga kalsada na makikitid, lubak-lubak. At nasanay na rin na makakita ng mga checkpoints kada ilang kilometro na halos mamilipit na ang sasakyan sa taas ng mga humps nito. Halos ayaw ka ng padaanin. Habang papauwi na ako, ay napatanong ako sa aking sarili, bakit yung kalsada nila ay maganda? Samantalang itong mga kalsada namin ay puno ng butas, ng lubak, masikip. Mas malaki ba ang pondo na inilalaan ng gobyerno sa lugar nila kumpara sa lugar namin? Or baka dahil ito sa mga politiko na niluklok namin sa aming mga lugar? Mga katambay, sinubukan ko pong silipin kung papaano ba pinupondohan ng gobyerno ang mga infrastructure projects kagaya ng mga kalsada sa ating mga lugar. At alam nyo, ito ang aking nadiskubre. Sa proseso pala ng pag-aalat ng mga ganito mga proyekto kagaya ng kalsada, ang unang hakbang pala dito ay mag-uusap ang local government units, yung ating mga mayors, yung ating congressman, at yung ating district office ng DPWH para mag-identify ng mga priority highway project sa isang lugar. At pangalawa, kung na-identify na ng ating mga LGU yung mga priority project na yan, halimbawa ng kalsada, ipapasok nila ito sa kanilang Annual Investment Plan o AIP at isasubmit niya ito sa Regional Development Council. Ipapasok ngayon ng LGU sa kanilang Annual Investment Plan o AIP ang proyekto at isusumiti niya ito sa Regional Development Council. At number 3, i-endorse ito ngayon ng inyong congressman sa DPWH District Engineering Office para maisali ang proyekto na yan sa budget proposal na isasubmit nila sa Department of Budget and Management o DBM. Number 4, i-review ito ng DBM. Kung sa tingin nila ay nararapat nga ang proyekto na yon, ipapasok na nila ito sa National Expenditure Program o NEP. At number 5, i-discuss ito ngayon ng Kongreso para bawasan o dagdagan kung kinakailangan. At Kongreso din po ang mag-a-approve ng budget proposal na ito bilang General Appropriation Act. At number 6,
Pagkatapos na mailagay sa GAA ang budget, i-implement na ngayon ng DPWH at LGU ang mga proposed na mga kalsada sa course sasakupan doon sa ating mga lugar. Magpapatawag ngayon ng bidding ang DPWH para sa mga contractors at ibibigay ang proyekto na yan doon sa mga mananalong contractors o yung mga mananalong bidders. Pero alam nyo ba, ayon sa ilan nating mga katambay, dito na daw nagaganap yung mga magic. Dahil kung nagkataon na ang mayor, ang congressman, ang district engineer at ang gobernador ay magkakatropa-tropa, ang madalas na nangyayari mga katambay ay sila-sila lang din ang kunyaring magbibid at kukontratahin ngayon yung mga proyekto. At sila din na mag-implement of course at magmumonitor. Kaya kahit na hati-hatiin lang nila ang pondo at ibulsa, wala naman ibang nakakaalam. Dahil sa grupo lang nila umiikot ang buong proseso ng proyekto. And of course, poprotektahan nila ang isa't isa. Sabi pa nga, scratch my back and I scratch yours. Sa makatawid, mga katambay, pare-pareho lang pala na may sapat na allocation sa mga kalsada o iba pang infrastructure project sa bawat distrito. Pero nakadepende na po iyan sa inyong mga mayors, sa inyong mga congressman, sa inyong mga governor at sa iba pang mga leader sa inyong mga pamayanan ang pagpapaganda o ang pagpapapangit sa implementasyon ng mga proyekto na yan. Ang tanong ko pa, hindi kaya nalulula o nahihiya man lang ang mga congressman at mga mayors na yan kung napapadaan sila sa mga ganitong kalsada? Samantala ang kanilang mga kalsada ay halos hindi kayang daanan ng mga kalabaw. Mga tanong lamang po ito na mukhang wala pang kasagutan. Sa inyo pre, kumusta ang inyong mga kalsada? Sa muli, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-comment para mas marami pang mga katambay ang ating mga abot. Mabuhay po kayo!